Nagkakapogi points na si Yabang para sa akin. Check ni Valerie sa hangin habang nakangiti. Me too. Mataray naman na sabat ni Tina. May pakindat pang nalalaman, pang TikTok ang dati niya ni Mr. Adamson. Ani naman ni Lovely. Napalabi si Almira at napasimangot. Ekis pa rin sa kanya si Charles at hindi basta babalik ang kapugian noon nang basta ganun-ganun na lang. Abot langit ang kasiyahan ni Almira nang matapos ang transaksyon nila kay Mr. Tantuco. Hawak niya ngayon sa mga kamay niya ang titulo at iba pang kasulatan. Mura na ang building na iyon kung tutuusin. Ano na ang next step natin? Tanong ni Valerie sa kanya. Hindi na siguro natin kakayanin. Papasok na naman next week. Kailangan ko ng taong maasahan sa pag-aasikaso nito. Nakatingin siya kay Roger. Tumingin naman sa kanya ang lalaki tapos ay nanulis ang mga labi. Hoy, wag niyo akong isali dyan. Wala akong alam sa mga ganyan. Papagmaninuhin niyo na lang ako mula rito hanggang Japan. Nagkatawanan sila. Wala ba kayong kamag-anak na mapagkakatiwalaan? Tanong pa ni Roger. Wala eh, sagot ni Lovely. Wala naman kaming kamag-anakan dito. Si Papa, hinahanap pa ang mga kampon niya sa bago niyang smartphone. Sagot din niya. Magtatanong ako kay Doña Esmeralda mamaya kung may mairerekomenda siya. Ano bang ipagagawa niyo? Tumingin sa kanya mga kaibigan niya. Magpapagawa ng design para sa salon. O sige, ako na ang hanap. Ipapakiusap ko na lang sa inyo. Ani Roger. Ang hirap din palang maging mayaman. Aniya kaya natawa ang mga ito sa kanya. Noon, pagkain lang ang problema sa tuition. Ngayon, designer. Kaya lang, kailangan natin yun dahil ito na magiging panghabang buhay nating negosyo. True. Sang-ayon ni Lovely. Gusto kong maranasan natin yung normal na pagtayo ng negosyo. Magsisimula sa pag-aasikaso tapos magpapablessing tapos mag-ooperate na rin. Mangyayari yan. Hinima siya ni Tina sa hita. Wait lang natin, matatapos din lahat. Tumango siya at ngumiti. Ngayon pa ba siya mapapagod na may pera na silang pang-umpisa ng negosyo? Halos abot kamay na niya lahat ng pangarap niya sa buhay. Kaya sa halip na makaramdam siya ng pagod ay dapat pa niyang ayusin ang sarili para maging maayos ang lahat. Charles went straight to the elevator after entering the lobby but an old woman bothered his peripheral vision. He paused but didn't look. Charles! Ano yun sa may tagiliran niya kaya napatingin na siya. Ganun na lamang ang pagbalasit ng mga mata niya nang makita ang madrasta ng papa niya. It's such a very long time since he had last seen this woman. Medyo bata pa ito noon. Mataray, mata pobre pero ngayon ay matanda na ito ng sobra. May kasama itong babae na hindi niya kilala. About his age, he guesses. What are you doing here? Walang emosyon na tanong niya rito. Umiiyak ito habang nakatingala sa kanya. This isn't cemetery for you to cry, old woman. Tigagal ito sa kanya. Napakabastos mo namang magsalita sa lola natin. Mataray na sabat ng kasama nito. Umarko ang mga kilay ni Charles sa pagtataka at itinuro ang sarili. Ako ang bastos? She's not my grandmother, for your information. I don't even know her. Get out of my building. Mariin, nabigkas niya at nagngangalit ang mga ngipin. Daig pa ng kahapon ng isang bangungot na nabuhay ngayon sa mismong harapan niya. Naalala niya kung gaano ang pagtangis ng nanay niya sa mamamatayin niyang ama pero wala sa kanilang tumulong ni isa man. This old lady in front of him went to the hospital with that old guy just to criticize his mother and insult his dying father. Tumalikod si Charles at walang pakialam. His jaws are clenching. He's still mad after all this time. Charles, your grandfather is dying. Tangis ng matanda sa kanya. This isn't a hospital and I'm not a doctor. I can do nothing about it. Sumakay siya sa elevator nang bumukas iyon.
Doon siya sa loob tumayo na daig pa ang isang bato sa tigas. Matagal na panahon na niyang ibinaon sa limot si Don Gregorio Adamson at si Emilia. Since that day he saw how his mother cried begging for money to still continue the life support his father had, and he heard practical thoughts that were put into words. He already buried those people 6 feet under the ground. In his mind, for him, those people were already gone. Wala nang saysay ang pagpunta noon sa ospital dahil kahit na anong mangyari ay wala nang magbabago sa damdamin niya. He became successful on his own ways and strategies, and those people weren't there to him when he was struggling, having problems managing his business. Ang ama lang niyang naging katuwang niya sa lahat, kaya kahit na ayaw niyang ibigay noon kay Almira ang shares ay hindi siya gaanong umimik. Sir, good morning. Sir, an old lady is... Jeza was cut off when he raised his hand while he's walking. I know, and I don't want to hear about her anymore. Tuloy-tuloy siya sa pagpasok sa opisina at mahinang sagot na lang ni Jeza ang narinig niya. Yes, President. He sat on the chair and leaned backwards. Linukot niya ang smartphone sa bulsa matapos na tumunga nga saglit. Here reads a text message from Gina. How's your morning? Instead of replying, he called his girlfriend. Sumagot ito sa kabilang linya, kaya nagsalita siya agad. Not good. Oh. She followed it with a giggle. Why? Because I saw an old woman who mocked my parents. Disgusting. You should have sent her out of the company. She's not needed there. What the frick is she doing there? I don't know, and I don't care. Galit na sabi niya at halos sipain niya mga nasa ibabaw ng mesa. Lalo siyang nainis nang biglang patayin ni Gina ang tawag. He just looked at the screen after the call ended. Damn it! Wala na bang matinong tao ang pwede niyang makausap ngayong araw? Nahilot na lang niya ang noo sa kapadabog na isinalya ang kawawang aparato sa mesa. He shuts his eyes but since from yesterday came flashing in, iminulat niya ang mga mata. Ang kapal naman ng matandang iyon, nalapitan siya na parang walang ginawang masama sa kanila. His phone rings, so he looked at it and grabbed it. Ang papa niya ang tumatawag sa kanya. Charles, your grandfather, I know. He cuts. Si Chiza malamang ang tumawag sa ama niya at nagsabi ng tungkol sa matandang babae kanina. Chismosa talaga ang babaeng iyon. For me, he was gone long ago. Anya kay Jaime. Charles! Mataas ang boss nito sa kanya pero wala siyang emosyon na maramdaman. He doesn't even care if his father is mad. You get mad at me for saying my piece, but you don't when he and that witch mocked my mother. For hell's sake, your father even told Mama to take away your life support and I would never ever forget that. He said with full of emphasis. Saglit na nawala sa linya ang ama niya kaya sinamantala niyang pagkakataon na tapusin ang tawag. He switched off his phone. Nang hindi siya makatiis ay tumayo siya at lumabas ulit ng opisina. Tiningnan niya si Chiza na alanganin na nagbaba ng telepono. He was looking at her madly. Sa lahat ay ayaw ko ng chismosa. Anya rito. He walked away but it seems like Chiza never heard him. Sir, turn on your phone daw po, sabi ni Chairman. Hindi niya iyon pinansin. Wala siyang pakialam sa sasabihin ni Numan sa kanya. He lives his own life and he doesn't care about anyone. Sarili lang naman niya ang inaasahin niya parati kaya wala siyang pakialam sa iba. Charles entered the restaurant. Tanghali pa rin naman kaya maanong kumain na rin muna siya dahil gutom na siya. Gutom na siyang mapag-isa. Wala man lang siya makausap na tao o Poncio Pilato. Lahat ay busy. Sinalubong kaagad siya ng mga service crew at pati na ang mga bodyguards niya. Pasalampak siyang naupo sa isang upuan. His brows shot up when he noticed a familiar build of a woman
in a ponytail. Si Almira. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Busy ito sa pagkuha ng mga pagkain sa buffet restaurant. Uy, halika na't baka pati lalagyan mailagay mo sa plato mo. Anito sa kaibigang bakla na nasa tabi. Gracious ka naman, Junso. Hindi naman ako kumakain ng stainless. Ani naman ng bakla nang bahagyang matawa ang mga lalaki nagbabantay sa lalagyan ng mga pagkain. Siya man ay parang nangiti rin pero sinupil niya. Balik kayo, ma'am. Anang lalaki. Babalik talaga kami, kuya. Sagot pa ng bakla. Nakasunod pa rin siya ng tingin sa dalawa nang pumunta ang mga iyon sa isang mesa. Nagaharutan pa rin. Almira is no wonder surrounded by good circle of friends. Halata niya kung gaano ka-supportive ang mga iyon sa dalaga kahit na sa pambabato ng mamahalin niyang sasakyan. Ang syala natin. Now lang as nakapasok sa ganitong restaurant. Kung hindi pa dahil sa baby girl natin, mangay tayo. Doon lang ang mga beauty natin sa karinderya ni Aling Mameng sa may eskwelahan. Sabi ng isa sa mga bakla at ang lakas-lakas ng boses. Nagkatawanan ng mga iyon na parang walang ibang tao kung hindi sila lang. Charles sighed. He kept on looking until one of Almira's friends noticed him. May crew na lumapit sa kanya at inilapag ang paborito niyang kinakain doon. The C6 pizza and just a bottle of beer. Wala na siyang ibang kinakain sa restaurant na iyon. Yun lamang. Tumingin sa kanya si Almira at hindi siya nagbawi ng titig. She stood up and walked towards his table. Baka daw gusto mo lumipat sa table namin. Oo, hindi ka nakikilevel sa mga kagaya namin pero pinatatanong nila. Hindi ko, she said. He just kept on eyeing her until he shook his head. Umangat ang mga kilay ni Almira. Sabi ko nga, ayaw mo. Mas mabuti na din yun. Mataray itong tumalikod at huli na para ma-realize niyang dapat umuo siya. Sang-ayon sa plano niyang mapalapit dito. I will not because I want you at my table. Aniya nang makabawi. Lumingon si Almira sa kanya at nangunot ang noo. Wag na, nakakahiya naman sa pizza mong kulang pa sa bulate mo. Sarkastikong sabi nito. Nakatingin sa isang piraso niyang pizza. Jesus, does this woman know how much his pizza cost? It cost more than $400. Ang isang piraso ay nasa 3,000 halos ang presyo. Natuwa siya nang hindi sinasadya. Hindi niya napigil na huwag matawa dahil ang mukha nito ay parang suklam na suklam sa iisang piraso niyang pizza. Huwag kang tumawa dahil hindi ako nagpapatawa. Nangiinsulto ako. Charles immediately refrained from laughing. Ibinalik niya ang seryosong aura ng mukha. Wala raw nakakatawa. Fine. Bakit ba tumawa siya? Napakasyunga din niya. Langya din talaga ang babaeng ito. Napakabata pa pero nagmasters na kaagad sa pangiinis at pambabasag trip niya. Hindi din ako nagbibiro na sabihin kong dito ka sa mesa ko. I want to tell you something. Aniya, galit ang aura. Ano yun? He beckoned his hand and showed her the space beside him. Sit and I'll order another pizza for you. Padabog itong lumapit. Iismid-ismid. Wag na. Baka lagnatin ka pa sa ibabayad mo. She sat and arched her brows haughtily. What? Did you get the deal? Usisa niya. Ibig niya sabihin ay ang building ng inchik kanina. Almira nodded. Good. You're good getting message. To be honest. I left him confused and because of that, he said yes right away. Salamat dun. Anito pero nakabusangot. Parang masama pa ang loob. What will you do with that building? Putting up a business? Kumagat siya sa pizza habang ito ay magkakrus pa rin ng mga braso sa dibdib. Bago ito makasagot ay may lumapit na crew at naglapag ng isang mango shake sa harap nito. Ipinabibigay po ng nasa table Japan. Anang lalaki. Sabay sila ni Almira na tumingin doon. Si Francis ang nandoon sa isa sa mga
message sa Japan. Kumuway sa dalaga ang lalaki kaya ngumiti naman ang isa bago tumingin ulit sa kanya. Magtatayo ako ng salon doon. Bigay ko yun sa mga kaibigan ko. Si Lovely, 13 pa lang nasa salon na at tauhan. Kaya alam kong kaya na naming i-manage iyon. So, you're just helping them because they're your friends? One of thing a businesswoman should know is not to let pity weigh first than what is really needed. At the end of the day, it's just you and yourself alone. Aniya, sabay inom ng beer. Hindi kaagad nagsalita si Almira at nakatitig lang sa mukha niya. Galing ba yan sa business guru o galing lang sa filosofiya mo? Napakapait mo namang nilalang Mr. Adamson. In the first place, oo, naawa ako sa kanila kaya ko yun binili. Secondly, parati silang nandyan para sa akin kahit na wala ako makain. Kung ang mga kaibigan mo ay selfish at hindi ka siguro tinutulungan kaya ka bitter, ibahin mo mga kaibigan ko. Kahit patayan, hindi ako iiwanan ng mga iyan. His brows arch. Sure? Sampulan kita dito ngayon. Nagahamon na tanong nito sa kanya kaya nailing na lang siya. Nonsense. He just decided to change the topic. You will not going to earn back what you have invested right away from salon. Anya, unless your customers are capable enough to pay, though the service fee is high. Where are you going to get such customers? Mayaman na ako, Mr. Adamson. Hindi na ako dukha ngayon. Remember? Thanks to your dad. Sobrang bait. Hindi ka nagmana. Hindi niya alam kung bakit natawa pa siya sa halip na mainis. Makakahakot na ako ng mga customers. Si Francis, mayaman. May mga kakilala siya for sure. Pwede niya akong tulungan. Anong kapalit? Tanong kaagad niya para itong namutla. Natigagal ito at tumingin kay Francis na nakatingin pa rin dito. Anong ibig mo sabihin? You don't know that guy. Di kay Doña Esmeralda na lang ako magpapatulong. Tumangutango siya. That's better. Kung kay Francis ito magpapatulong, maaagaw nun ang atensyon ni Almira. Problema iyon para sa kanya at hadlang sa plano niya. I could help you too. He drinks. Ikaw? Halos manlaki pa ang mga mata nito at hindi makapaniwala sa sinabi niya kaya naman natingnan niya ito sa mata. Mas lalong nakapagtataka kung tutulong ka. Kailan lang gusto mong mawalan ako ng panalo tapos ngayon, bigla-bigla. People change. Hindi ito nakaimik sa sinabi niyang iyon at tumangutango lang. Almira smiled at him sarcastically. Tingnan natin. She stood up. Wala ka na bang sasabihin? Dinampot nito ang shake. Umiling siya rito at sumenya sa crew na ilapit na ang bill niya. 5,838 sir. Anang crew at nakita niya kung paanong nanlaki ang mga mata ni Almira. I'll pay the girls mango shake. How much? Nagmamadali ang lalaki na tumalikod. Tumingin siya kay Almira. Nakakatawa ka. Kumakain ka ng isang pirasong pizza sa ganong halaga tapos yung pinanalunan ko halos ipagdamot mo pa. Wala kang konsensya. Irap nito sa kanya. Stop bringing back the past. You're here now, dressed like that, eating at a fine restaurant. May dapat ka pa bang sabihin na ipinagdamot ko pa? Hindi ito nakaimik at sumimangot lang. Tumalikod na ito sa kabubulong-bulong. Ipinagdamot mo pa rin at bago mo ako mapaniwala na hindi japek ang pakikipaglapit mo sa akin, dadaan ka na muna sa masusing pag-aaral. Kamukha ng dinadissect na palaka. Nagkibit balikat siya. Enjoy dissecting then. Narinig niya ang pag-ismid nito bago tuluyang lumayo sa mesa niya. Mukhang umaayon sa kanya ang tadhana. Kailangan ni Almira ng tulong. Wala man siyang pakialam sa negosyo nito at sa mga plano. Ayaw man niya itong tulungan. Wala siyang magagawa. It's more like investing because he's going to gain in the end. He looked at his pocket when the phone vibrated. Kinuha niya ang smartphone at nakita niya ang mama niya na tumatawag. Napabuntong hininga siya.
He doesn't want to answer it. He just put his phone back into his pocket. Sa Hermosa Adamson Law Firm napadpad sina Almira. Ayaw niya sanang pumunta roon dahil baka makaabala siya kay Doña Esmeralda. Kaya lang, naisip na rin niya na kailangan na rin niyang lubos-lubosin ang pag-aasikaso dahil magpapasukan na ulit. Nakakahiya. Diyos ko. Bulalas niya. Tutop ang 2 pisngi. Nasa loob pa rin siya ng SUV. Nakatingin sa building na pag-aari ni Doña Esmeralda. Huwag ka nang mahiya. Baba na. Ani Roger sa kanya. Napilitan na rin siyang kumilos kahit na nag-aalangan siya. Bumaba siya at naglakad papunta sa entrance ng building pero hindi pa man lang siya gaanong nakakalapit ay bumukas na ang pintuan at lumabas doon si Doña Esmeralda. Good afternoon po, Doña Esmeralda. Bati niya sa matandang babae na parang aligaga ang mukha pero ngumiti pa rin. Nagmano siya dito. Okay lang ho kayo? Alanganin niyang tanong dito. Yes, iha. Napadaan ka? Anito. Tumingin siya sa sasakyan nito dahil mukhang papaalis ito sa law firm at mukhang may ibang pupuntahan. Sa sunod na lang ho siguro. Mukha akong papaalis kayo. No, hindi naman ako nagmamadali. What is it? You want us to talk inside? Umiling siya habang nakangiti dito. Wala ho kasi akong naisip na pwede sa aking tumulong. Baka may kakilala kayong interior decorator. Saka ho yung pwedeng gumawa ng trabaho dun sa building ho na nabili namin para gawing salon. Ngumiti ito ng malaki. Really? You're trying to put up a salon? Opo, sana. Tulong ko na rin sa mga kaibigan kong laging nandyan para sa akin. No problem. I'll help you with that. Yun lang ba, iha? Saka na ho yung iba. Napakamot siya sa ulo. Kaya natawa ito. Such a cute girl. Okay, when you need anything else, don't hesitate to come to me. Hindi ka na iba sa akin, Almira. The moment we let you enter the subdivision, riding your favorite pedicab, you're already part of us. Inayos nito ang buhok niya sa may muka. Salamat po, Doña Esmeralda. Anytime. I'll just come to your house to talk to you. I'll leave for now, iha. My in-laws is in the hospital right now. Naku, sige ho. I don't know. Charles is just so hard to deal with. He's not even talking to me. I called him, yet he canceled it. He hung up on his father. I don't know what is happening to that child. Parang nai-stress na sabi nito sa kanya. Wala siyang sagot dito. Ayaw naman niya makisawsaw dahil personal iyon na usapan na magnanay. Hindi naman niya masabing busy si Charles dahil kakikita pa lang nila sa restaurant. Ano kayang problema ng lalaking iyon at parang inis na inis sa mundo at sa lahat ng tao? Si Gina de la Ser na lang siguro ang kasundo noon. Sige na ho, Doña Esmeralda. Mukhang may aasikasuhin ho kayo. Baka ho busy lang si Kuya Charles. Napangiwi siya. Kuya Charles? Iyo, kailan pa siya nagkakuya na masamang ugali? Tila dismayado na napailing si Esmeralda. Parang wala na itong pag-asa na nakikita sa anak. Ano kayang ginagawa ng girlfriend nun sa ugali ng lalaki? Hindi man lang kaya iyon pinagsasabihan ni Gina? Sa bagay, ano nga ba naman ang aasahan niya sa babaeng iyon na umaapaw din sa bunbuna ng sama ng pag-uugali? Baka nga salip na turuan ng nobyo na umayos, kinukonsente pa. Ingat po kayo, Doña Esmeralda. Aniya sa matandang babae na napaka-sincere ng pagngiti sa kanya. You too, iha. Nakatanaw siya sa umalis na sasakyan ni Esmeralda bago siya bumalik sa sariling SUV. Bakit parang sad si Mudra, dear? Tanong ni Tina sa kanya. Nasa ospital daw yung in-law niya. Talaga? Biruin mo may in-laws pa siya sa edad nila? Bulalas naman ni Valerie kaya halos matawa siya. Siguro nasa 90 na ang edad o higit pa. Malungkot siya kasi yung napakabait niyang anak hindi raw makontak at binabaan ng tawag si Don Jaime.
Sus, dagtaka pa siya sa anak nila. Ani naman ni Tina. Mas mahaba pa siguro sa samurai ang sungay ni Charles. Bakit kaya ganun ang ugali nun? Baka may galit sa lolo't lola. Kasi nga, walang pakialam. Di ba nga? Ani naman ni Lovely. Hindi yun umattend ng reunion o kahit anong okasyon. Basta tungkol sa mga kamag-anak. Ayan, binibigyan ko na kayo ng chismis. Ani naman ni Roger. Hindi siya ayos sa mga kamag-anakan niya. Kahit hindi sila magsabi, pansin ko naman kay Boss Charles na walang pakialam sa mga pinsan o sino pa man nakadugo. Ay, grave issues. Sambot ni Lovely. May family feud siguro sila. Patunay pala si Papa Charles na may tao talagang parang isla. Solo buhay? Napaisip siya. Hindi kaya iyon ang dahilan ng bitterness ng isang iyon sa buhay? Kaya ata parang nag-iisa iyon sa mundo at napakasama ng ugali. Charles is a self-centered person. There's no doubt about it. His feelings matter. His opinion and his decisions. Nakakaawa ang taong iyon. Hindi niya nga alam kung tunay bang mga kaibigan ang mga kaibigan noon. Sumakay siya sa SUV at handa nang umuwi. Maghihintay na lamang siya ng pagpunta ni Doña Esmeralda sa kanya. Total, ay iyon na ang usapan nila. Uwi na tayo? Nakangiting tanong niya sa mga kaibigan. Uuwi na muna ako. Baka kung ano na naman ang sabihin na magaling ko stepdad. Ani Tina kaya tumango siya. Kami din. Ani Lovely. Magpapakita muna ako sa salon. Ihatid na muna namin kayo tapos saka ako uuwi. Pupunta siguro sina mama sa squatters. Hindi pa sila nakakapunta doon simula nang umalis kami. Pagod na pagod si Almira na dumating sa mansyon. Naghahanda na ang mga magulang niya sa pag-alis. May nakita siyang mini dump truck sa labas ng bakuran. May mga kargang bigas. Oh, andito na pala si prinsesang malupit. Anang papa niya kaya natawa siya. Nagmano siya sa dalawa at tinutulungan ang mama niya na ayusin ang damit. May binili kayong bigas? Tanong niya. Oo, nakisuyo ko kay Sylvia na bumili at maghanap ng magdadala sa squatter. Ikaw anak, kumustang lakad mo? Ngumisi siya at ipinakita sa mga ito ang dala niyang envelope. Success! Bulalas niya. Mas malaki ang naging ngiti ng papa niya kaysa sa kanya. Napakagaling naman talaga ng anak ko. Tinulungan ako ni Barracuda na makuha yung building. Ayaw na sanang ipagbili ni Mr. Tantuco pero pumayag dahil kay Charles. Iba rin talaga nagagawa na maging sikat at mayaman ano? Aniya. Oo anak, kaya pumayag ka na din doon sa sinasabing tuturuan kanya sa negosyo. Marami kang matututunan kay Barracuda. Charles pala. Sabi kaagad ng papa niya. Tingin ko doon, may problema yun sa buhay niya. Kanina, stress na stress si Doña Esmeralda dahil sa kanya. Wala naman akong sinabi. Ayoko namang makialam. Kibit balikat ng dalaga. Ingat kayo ma, text niyo ako ha. Mag-aaral muna ako sa kwarto. Dumiretso na siya sa pagpaniksakdan pero nagpahabol pa ang papa niya. Hindi ka pa ba mag-aaral ng driving, anak? Sayang yung kotse mo. Bukas na lang, papa. Pagod na ako. Wala na siyang narinig pa. Napangiti siya nang makita ang alaga niyang pusa na sasalubong na sa kanya at painat-inat. Kumusta ang baby kong maganda? Kumain ka na ba? Walang sawa niyang hinalik-halikan nito pero bigla niyang naalala ang mukha ni Charles sa restaurant. Napipihan siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Naku-curious siya sa ugali ni Charles na parang pinagdamutan ng lahat. Hindi naman niya masasabing pinagdamutan ng yaman dahil napakayaman ng mga Adamson. Hindi rin niya masasabing pinagdamutan ng pagmamahal dahil nag-iisang anak naman. Mababait naman ang mga magulang ni Charles. Hindi naman masasabing pinababayaan ito ni Doña Esmeralda at Don Jaime. Charles has a problem, that's all.
Kapag hindi nun nadiskubre sa sarili ang mga kamalian, tatanda iyong kaawa-awa sa buhay. Naniniwala siya na sarili lang ng isang taong may kakayanan na magpabago sa sarili at hindi dahil dikta ng iba o nino man. Pumasok si Almira sa walk-in closet at nakita niyang nakaayos na ang mga damit niya roon. Ngumiti siya. Shala, may walk-in closet na? Samantalang noon, ni banyo nila sa sakong takip. Konting lapit lang sa likod bahay. Kita na, hindi lang singit niya kung hindi pati nakaluluwa. Hindi man puno ng mamahaling damit at sapatos ang gahiganti niyang mga aparador, hindi bali na. Kumpara sa buhay nila noon, malayong malayo na sa ngayon. Anak? Lumingon siya at naglakad ulit papalabas nang marinig ang boses ng mama niya. Ngumiti siya sa maganda nitong itsura. Wow naman si mama, doon niya nang datingan. Biro niya kaya napasimangot ito.